Alam mo ba? Kilala ang Mayon Volcano sa kanyang perpektong cone shape at kagandahan. Pero sa kabila ng ganda ng bulkang ito, may kaakibat itong banta sa bawat pagsabog nito. Noong ikalawa ng Mayo, muling nag-alboroto ang bulkan kung saan nagbuga ito ng abo. Kasunod nito ang makapal na ashfall na bumalot sa mga bayang nakapalibot sa bulkan. Pero alam mo ba na ang volcanic ash ay hindi tunay na abo? Hindi ito tulad ng abo mula sa sinunog na papel o kahoy na madaling liparin at hipan. Sa siyensya, ang volcanic ash ay binubuo ng napakapinong pira-pirasong bato, mineral at volcanic glass. Ito'y dahil ang abo mula sa bulkan ay naglalaman ng mga mineral tulad ng silica at feldspar na mga pangunahing sangkap sa paggawa ng salamin. Maaari rin itong maglaman ng magnetite at iba pang mineral. Ang mga materyales na ito ay natutunaw sa matinding init ng bulkan at mabilis na lumalamig kapag ibinuga, kaya nagiging matitigas at matutulis na maliliit na piraso. Dahil dito, napaka-abrasive o matalim ng volcanic ash. Ito ang dahilan kung bakit delikado ito kapag napunta sa mata o nalanghap. Maaari kasi itong magdulot ng iritasyon at pinsala na parang pinong buhangin o liha. Kaya naman, ipinapayo ang pagsusuot ng goggles para protektahan ang mata at N95 o N99 mask para maiwasang malanghap ang mga pinong particle. Sa paglilinis naman ng mga salamin sa bahay o sasakyan, hindi ipinapayo ang direktang pagpupunas kapag tuyo ang abo dahil maaari nitong magasgas ang salamin. Ito ay dahil para ka na rin kumikiskis ng papel de liha sa ibabaw nito. Ang pinaka-epektibong paraan ng pagtanggal ng ashfall ay ang pagbuhos o pagbanlaw gamit ang tubig bago ito punasan. Kaya sa susunod na makararanas ng ashfall sa mga lugar na malapit sa bulkan, huwag itong balewalain. May trivia ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!